Mga Remulian nakaupo ngayon dyan sa Cavite, sana i-prioritize nyo yung tao over sa negosyo. Kamusta mga noipi ko dyan? Ito, nagbabalik na naman ng nag-iisiksiga ng Pinas. At ngayon, pag-uusapan natin itong dito kay Remulian, no? Tsaka kay Kiko Barsaga, yung posibilidad ng paglalaban nila sa darating na eleksyon, yung bilang governor ng Cavite. Dito kasi importanteng lugar to sa Pilipinas kasi isa to sa mga vote-rich provinces. Ito yung nilalapitan ng mga politiko kahit sa national elections, no, kasi nga napakalaki ng botong makukuha nila dito sa probinsya ng Cavite. At dito nga sa posisyon ngayon ni Kiko Barsaga na sinuspindi siya sa Kongreso, bali-balita ako, naririnig ko sa mga tao na etong si Kiko daw ay talagang ginigipit at patuloy pa rin gigipitin dahil nga nakikita ng mga tao na siya yung pag-asa ng bayan natin, no? Sa murang edad niya talagang napakatapang ng pinapakita niya, napakagaling ng performance niya, tsaka yung siya lang yung may tapang sa House of Representatives. Kasama na rin sila Leandro Leviste, yan, ng Batangas, no? Pero talagang to si Kiko Barsaga yung nangunguna na punahin yung mga anomalya at saka mga korupsyon sa gobyerno natin ngayon. Talagang kahit na presidente, talagang binabanatan niya, walang takot, no? Kaya kung ganito mga leaders talagang mauupo sa bansa natin, hindi talaga tatagal makakapantay natin ng bansang Singapore, no? Totoo yan mga tol. At dahil dyan, yung mga expert analyst ngayon sa politika talagang tinitignan na potential na maging maihalal itong si Congressman Kiko Barsaga sa pang-national na posisyon, no? Hindi lang sa lokal. At dahil dyan, ito nga, balita ko magsisimula siya sa pagiging governor ng Cavite. Susunod, babanggain niyang potential dyan is yung sila Remulla na nakaupo din ngayon, no? Kaya ang dyan, ang nakikita ko mga tol, may posibilidad na totoo talaga yung hinala ng mga tao na yun nga yung talagang gigipitin pampatuloy itong si Kiko Barsaga kasi nga nakikita ko may potential talaga mga tol, no? Tayong mga kabataan, alam natin na yung nakikita natin kay Kiko Barsaga talagang one of a kind siya, na hindi siya trapo na tumutulad sa mga korap at mga magnanakaw yun sa gobyerno. Kaya ito, para sa akin lang din, yung Cavite kasi nakikita natin na pinamumunuan niya ng political dynasty, no? Pero ang tanong ko sa inyo mga noipi ko, no? Nakikita nyo bang nag-i-improve talaga, umaasenso ang Cavite sa kamay ng mga Remulla? Didiretsuhin ko na, no? Kasi may mga tao nagsasabi na oo nga, maraming mga business establishments na mga naipapatayo ngayon, mga malls, mga building. Pero ang tanong, yun ba ang kailangan ng mga taong bayan, ha? Yun ba ang talagang dapat i-prioritize? O dapat yung patuloy na pagbaha taon-taon dyan na pag unting ulan lang, tumataas na ang tubig. Yung sobrang traffic, yan, unang isip ko na lang dun sa Bacoor, yung mula sa Manila tas tatawid ka ng Bacoor. Naku, napakabang traffic niyan. Inaabot ako dyan mga tol, mahigit 1 oras dun lang sa parting yun. Biruin nyo yun. 'Di ba kung maunlad talaga, progresibo, sinasabi ng mga Remulla, magiging ganun ba hanggang ngayon? Matapos ang ilang taon, dekada nilang pamumuno. Ang alam ko, dapat talagang pinaprioritize dyan, number 1, yung flood control kasi bahain yan Cavite. Tapos pangalawa, nagtatayo sila ng mga negosyo pero yung public works na tulad ng mga daanan yan, transportasyon, parang napag-iiwanan na base sa mga sinasabi din ng mga taga Cavite, no? So ano ba to? Tanong ko lang mga tol, no? Ano bang gustong i-prioritize ng Remulla? Ang negosyo ba o ang tao talaga? Kasi kung talagang tao, sa pananaw ko, dapat nga yun ang uunahin. Yung maiwas sa sakuna, yung maiwas sa baha. Tapos pangalawa, mga hospital yan. Then yung papasok na tayo doon sa corruption, no?
kailangan mas more transparency para nakikita din ng mga taga Cavite kung, oh, bakit maraming flood control projects, bakit bumabaha pa rin? Sino bang dapat managot dito? Parang wala akong naririnig mga tol eh. Kayo ba, di ba? O tapos yung mga daanan, transportasyon. Dapat yan ng lutasin kasi oo nga maraming ang mall, maraming ang mga establishmento, mga negosyo. Pero yung mga tao naman na taga Manila, iiwas ng pumasok ng Cavite dahil sa traffic. Yun ang una nilang takot dyan, kahit ako eh. Oh. So yun ang dapat na linulutas na ilang taon, dekada na sa tingin ko eh, hindi pa rin talaga nabibigyan ng magandang solusyon mga tol. Kaya mga noipi ko dyan, kayo, ano ba sa tingin nyo? Worth it ba yung pag-i-stay ng Remulla sa Cavite o talagang panahon ng sumubok tayo sa isang makabagong henerasyon na leader tulad ni Congressman Kiko Barsaga, no? Kasi palagay ko kung si Kiko nga eh pang probinsya na level yung Cavite, he will do well, no? He will perform well. Pero pang national na level, palagay ko dun talaga si Congressman Kiko eh, no? Kaya para sa mga taong Cavite dyan, palagay ko talagang may mapapala kayong maganda pag itong si Kiko Barsaga eh nag-decide na tumakbo dyan sa province ng Cavite. Kaya yan lang mga tol, no? Sana suportahan nating patuloy itong si Congressman Kiko Barsaga kasi siya yung nakikita kong isa sa mga pag-asa ng ating bayan, no? Itong si La Remulla naman, ang masasabi ko sa kanila, sana naman mas pagtuunan yung pansin yung taong bayan, tsaka yung priority projects nyo, mga Remulla nakaupo ngayon dyan sa Cavite, sana i-prioritize nyo yung tao over sa negosyo para at least yung mga tao naman eh may mapala kasi ang Cavite parang sumusunod na yan sa Manila eh. Yan yung dapat na kasing unlad sana ng Metro Manila kasi tinan nyo Las Piñas, Metro Manila pa yan, tapos sumunod Cavite na. So dapat yung gap ng pag-unlad, pag-asenso, hindi dapat nagkakalayo yan, di ba? Batangas, may intindihan ko, medyo malayo na yan, probinsya na yan, no? Laguna, pero Cavite dapat ano yan, halos sumasabay na yan dapat sa panahon ngayon sa Manila. Yan lang mga tol, no? So, tuloy-tuloy suporta natin kay Congressman Kiko Barsaga sa mga bumabanat sa kanya. Kay, kila Congressman JC Abalos, sa classmate ko. Makinig ka sa akin, mate, ha? Hanggang ngayon, kung di ka pa nakikinig, tingnan mo na lang ang pulso ng bayan para hindi masayang ang karir mo. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, bata ka. Kaya yan mga tol. Maraming salamat ulit sa inyo.